Kasalukuyang dumadanas ang China ng pagbaba ng ekonomiya sa taong ito. Bumaba ang antas ng paglago ng ekonomiya kaysa inaasahan at tila bumababa rin ang kakayahang sustentuhan ang mga proyekto nito. Ito sana ang taon na inaasahan na babalik ng malakas ang ekonomiya ng China. Subalit sa halip, may mga palatandaan tayo na ang ekonomiyang ito ay nagkakaproblema, labis na pagbagsak ng ekonomiya. Pagtaas ng bilang ng mga kabataang walang trabaho, ekonomiyang nasa panganib ng deflation. Pagkatapos ng mga dekada ng kamanghamanghang pag-angat ng ekonomiya, nadaragdagan ang mga hamon sa China. Kaya ano ang nangyayari sa ekonomiyang nagkakahalaga ng $18 trillion? At bakit ito mahalaga para sa iba pang bahagi ng mundo? Noong nakaraang taon, may mga paghihigpit sa buong bansa dahil sa COVID. At nang matapos ang mga paghihigpit na yon, inaasahan ng lahat na ang mga mamimili ay babalik at gagastos. Ang mga pabrika ay magsisimulang mag-produce ulit at muling magiging pangunahing makina para sa paglago ang China. Ang ekonomiya ng China ay patuloy na nawawala ng momentum. Ang pagbagal ng China ay siyempre ay may epekto sa Asia at may epekto sa buong mundo. Kapag tayo ay nagsasalita kung bakit ngayon nag-aambag sa pagbagal ang ekonomiya, may tatlong bagay akong nais na tukuyin. Una, may problema sa merkado ng real estate dito. Natukoy ng pamahalaan na may bula sa properties ng mga taon ding yun at nagsimulang kumilos upang supilin ang bula. Sa loob ng mga dekada, ang patuloy na pag-angat ng merkado ng property sa China ay nangangahulugan na ang pagmamay-ari ng isang properties ay tiyak na paraan ng pagtaas ng iyong personal na yaman. Ang problema ay ang mahigpit na pagpapataw sa sektor ng properties, kung saan ang paglimita sa halaga ng utang nito ay nangyari ng masinsinan at mas mabilis kaysa kaya nitong habulin ng ekonomiya. Ang resulta ng pangyayari ngayon sa taong 2023 ay nakita natin ang labis na dramatikong pagbagsak ng mga halaga ng mga bahay sa ilang lugar. At ito ay nagtulak ng pangalawang punto na nais kong ibahagi, at ito ay may kinalaman sa kumpiyansa. Kapag bumababa ang halaga ng mga bahay, kahit na hindi naman bumababa ang kita ng mga tao sa aspeto ng sahod, nararamdaman nilang naghihirap sila. Noong simula ng taon nang magbukas muli ang China sa mga dayuhan, inaasahan natin na makakakita tayo ng malaking pag-usbong ng gastusin ng mga mamimili, ang tinatawag nating revenge spending. At ito nga ay naranasan natin sa loob ng ilang panahon, sa mga unang buwan ng taon, sa anumang oras. Ngunit ngayon, nararamdaman natin na ang gastusing ito ng mga mamimili ay unti-unting bumababa. Isa sa mga dahilan kung bakit ito nangyayari ay dahil nakikita natin na mas pinipili ng mga tao na mag-ipon ng kanilang pera kaysa gastusin ito. Ang pangatlong bagay na nais kong tukuyin ay ang labis na dami ng utang. 10 hanggang 15 taon na ang nakararaan. Kapag bumabagal ang ekonomiya, may magandang plano ang pamahalaan na mangutang sa lokal na antas at magtayo ng mas maraming mga kalsada, pantalan, paliparan at infrastruktura na magdadala ng mas mataas na demand para sa mga bagay tulad ng semento at bakal. Ngunit ngayon, sobra-sobra na ang utang, pati na sa lokal na antas. Kaya't ang pamahalaan ay naghahanap ng mga bagong paraan upang mapabilis muli ang pag-usbong ng ekonomiya. Paano nga ba naging pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ang China? Ang lahat ay nag-ugat noong 1978. Ito'y nang si Deng Xiaoping ang namumuno. Ngayon, siya ay kilala bilang Architect of Modern China dahil sa mga malalaking reformang kanyang isinagawa. Ngunit kahit siya ay marahil ay magugulat sa lawak ng pagbabagong ito. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng kalakalan at pamumuhunan, nagsimula ang China ng isang 45 years transformation na nagdala dito mula sa pangunahing isang lipunang pang-agrikultura patungo sa makapangyarihang ekonomiya na ating kilala ngayon. Kahit may maraming pag-aalala sa paglago dito sa China, mahalaga na tandaan na ang ekonomiya ay patuloy pa ring lumalago. At karamihan sa mga ekonomista ay umaasang para sa kahit anong ibang bansa, masasabi nilang labis na kasiyahan ang kanilang nararamdaman sa bilis ng paglago na iyon. Ngunit dito sa China, ang problema ay kumpara sa nakaraan. Noon, madalas lumalago ang ekonomiya, kaya't kumpara sa dati, nararamdaman natin na mas mabagal na ngayon. Ang pangunahing problema dito ay alam mo.
Ang China ay umaalis na sa kanyang dating modelo na paglago ng ekonomiya, ngunit hindi pa ito komportableng nakaka-move on sa susunod. Ang ekonomikong modelo ng China ay lubos na matagumpay sa pagbibigay ng murang kalakal sa kanluran. Ito ay nag-angat sa daan-daang milyong tao sa loob ng China mula sa kahirapan. At patuloy pa rin itong ginagawa yon. Ngunit tila nangangailangan ito ngayon ng mas maraming pagsisikap upang makalampas sa hamong ito ng gitnang kita. Maraming bahagi ng pag-i-invest ng infrastruktura, partikular na ay nagdala ng labis na kapasidad at nagdulot sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng utang na wala silang tunay na natututunang solusyon dito ngayon. Ang pagpapalakas ng kumpiyansa ay mahalaga. Ang mga negosyo ay matagal nang apektado ng mga kontrol at mga hakbang ng pamahalaan laban sa pandemya. At ang Beijing ay ngayon ay nahihirapang baguhin ang mga ito upang palakasin ang paglago. Ang unang palatandaan ng problema ay dumating sa sektor ng teknolohiya ng China noong November 2020. Ang alam natin sa ngayon ay itinigil ng China ang HK at Shanghai IPOs. Ang fintech giant Ant Group, isang unit ng kaharian ni billionaire Jack Ma, ay nagbabalak na magkaroon ng pinakamalaking initial public offering sa mundo. Ngunit ilang araw bago ito magsagawa ng public offering, tinanggal ng mga otoridad sa China ang suporta. Ito ay nag-umpisa ng isang serye ng mga pangyayari na nagulat ang mga merkado. Ito ay mga hindi pangkaraniwang pagpapababa ng pribadong sektor kasama ang properties, edukasyon at teknolohiya na nagwala ng bilyon-bilyong halaga sa halaga ng merkado para sa maraming kumpanya, pati na rin ang kayamanan ng ilang bilyonaryo. Upang mapanatag ang mga mamumuhunan, ipinaparating ng Beijing ang mensahe na bukas ito para sa negosyo sa buong mundo. Binubuksan ang pinto para kina Jamie Dimon ng JP Morgan at Elon Musk pagkatapos ng mga taon ng mahirap na kalagayan sa ilalim ni Xi Jinping. Ngunit alam ng pamahalaan ng China na mahalaga na ibalik ang pribadong sektor sa pag-andar kung nais nitong ibalik ang paglago ng ekonomiya. Ang mga hamon sa larangan ng diplomasya, lalo na sa pagitan ng China at ng kanyang malupit na kalabang Amerika, ay nagpapangambang naglalabo sa pang-ekonomiyang pananaw. Kahit na ang opisyal ng Amerika ay naglalakbay patungo sa Beijing sa mga nakaraang buwan upang maibalik ang tiwala at ugnayan, nananatili ang hindi pagkakasunduan ng dalawang superpowers sa mga isyung nauukit mula sa Taiwan hanggang sa pag-access ng mataas na teknolohiya. Kaalam, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng videong ito. Narito na ang paglipat, sabi ng Amerika, mula sa supply chain ng China. May lumalagong hakbang sa mga West multinational na subukan itong ma-address sa pamamagitan ng pagbili ng higit pang kanilang mga kalakal mula sa mga bansa tulad ng India o mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ngunit kung ang ugnayan sa kanluran ay magbubukas daanan ng China sa ilang mga pangunahing bagong teknolohiya, ito ay magiging problema sa pangmatagalan. Ang Amerika at China ay ang dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo at ang halaga ng mga kalakal, sa palagay ko, ay may mga alalahanin ang mga Chinese sa mabagal na paglago ng kanilang ekonomiya. Ang ugnayan nito sa pagitan ng Amerika at China, kung ito man ay kalakalan, pagmamanupaktura o anuman, ay lubos na nakakabuti para sa parehong mga ekonomiya at may malalaking epekto sa ibang bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Ang China ay napakahalaga sa mundo dahil ito ay napakahalagang end consumer para sa mga produkto, lalo na sa mga kalakal at enerhiya. Kaya kung hindi makakabuti ang ekonomiya ng China sa paraang inaasahan ng mundo, ibig sabihin nito ay ibang bansa ang kanilang titingnan kung saan nila maibebenta ang kanilang mga kalakal at serbisyo. Sa isang konektadong mundo kung saan tayo ay naninirahan, magkakaroon ito ng epekto sa buong mundo. Kaalam, ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa kasalukuyang pagbaba at pagbagsak ng ekonomiya ng China? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel at siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.